Kamusta mga kabibo? Dito na naman tayo sa panibagong episode ng The Bibo Project kung saan pinag-uusapan natin, pinagkukwentuhan natin yung mga bagay-bagay na issue or concern ng ating buhay. Hindi lamang sa ating mga adults, young adults, kundi lalong-lalo na para sa mga mag-aaral na Pilipino. Welcome back, Brother Joey and also Yeah, Coach Arman. Thank you for basta. being here. Ito, Maulan, kaya lang, maulan tayo medyo ngayon. maulan and mabagyo, no? Malamig. Malamig. Ayan, no? Pang-action star na tayo si Coach Arman, no? Ayun. At this point, ang isa sa mga bagay na maganda pag-usapan napunan nyo ba na malaking percentage na ng workforce natin ay composed na ng tinatawag natin mga Gen Z, no? Um, Brother Joey, sino nga ba yung mga Gen Z? Well, for what I know, parang sila yung mga pinanganak 1998 to Mhm. 2000, year 2000? 2010, I guess. Yeah, 2010. 2010. Oh. So, yeah, sila So yun yung mga Gen Z, no? Yung mga edad nila ngayon, sila na yung Tayo, mga saan ba tayo? Gen Z tayo. Millennials, Feeling Gen Z ng coach, no? Parang gano'n. Ang tawag dito, ang mga Gen Z, no? Sila yung mga nasa 24, 23 na ngayon, parang 20s, gano'n. So mga mga working age na, parang gano'n. yeah. Yun ang ano. Ikaw, coach, yung mga estudyante natin ngayon, parang nasa Gen Z, yung mga nasa high school and senior high school, junior high and senior high school, no? Yes. Nandun na sila. Anong napuna mo pagdating sa kanilang behavior and yung mindset? Anong masasabi mo doon? Based sa personal experience ko, personal observation, it's more on inclined to technology sila. Okay. Hindi sila mabubuhay, sabi nga nila, sa basta na sabi ng nakakausap ko mga bata, Uh-huh. hindi sila mabubuhay ng walang cellphone, walang technology. Most of the time, gumagamit sila ng gadget. Ng gadget, no? Yun yung advantage ng mga millennials. Oo, Kasi tayo, well, dumaan tayo sa time na walang phone, walang anything, no? Walang or internet. meron man, pero crude, no? Ibig sabihin, bawa, yung game natin, wala tayong game na digital. Meron Yes. tayo, Space Impact pa yata. Grabe. Tama na yan at mag-aalat ang edad natin, no? No, pero ang tawag dito, tama yung sinabi ni Coach. Ang ano kasi, yung tinatawag na, yung mga Gen Z daw, sila daw yung tinatawag na mga, ito kinakategorize ng mga eksperto. Ito daw yung mga tinatawag natin mga digital native. Natives. Oo. Mm. Tapos Ngayon ikaw, ko lang narinig yan. yeah. Ngayon, tawag dito, tayo naman, sabi mo nga, pamula sa analog tayo, tapos na kailangan slowly, kailangan natin ina-adapt yung tinatawag natin technologically Naabot mo ba yung societies. Betamax? Ha? Naabot mo pa yung Betamax? Oo, Yung kasi VHS? mahirap yan, manipulate. No? Tawag dito. So yun yung mga parang pinaka-old technology. Tapos tayo kailangan natin mag-adapt dun sa makabagong technology. Ngayon, ang tawag sa atin ngayon ay digital immigrants. Oo. So, pamula yung analog o yung mga tinatawag natin yung mga old technology papunta dun sa digital technology. Parang gano'n, no? And yung behavior ng mga Gen Z ngayon, kagaya nga nasabi ni Coach, ay they are more inclined sa tinatawag nating paggamit ng technology. And because of that, syempre, pag sinabi natin technology, it is something that, it is the application of knowledge na kung saan it makes things, maybe it could be work or study, easier. No? Like sabi nga all of this available right at the tips of our fingertips. No? Ngayon, ang kaso nga lang, parang sabi daw may disadvantage daw na itinuturo ito sa ating mga digital natives o mga Gen Zs. At sabi nga daw yung tinatawag nating spoon feeding, parang gano'n. Yun ang sinasabi nila. And then at the same time, they are spoon fed, yung tinatawag nating resiliency nila. Medyo hindi gano'n kataas kagaya sa atin. Pero ano ba yung mga example ng pagiging resilient natin noong araw? Yung tipong pagiging strong natin sa mga challenges. Brother Joey, ano masasabi mo dun sa Well, nung panahon ng mga millennials natin?
Dati kasi talagang mahirap yung ano eh. Yung gagawan mo ng paraan lahat ng bagay. No? Mhm. If you want to really excel on something, talagang aaralin mo. Correct. Unlike ngayon kasi, more on yung mindset ng mga Gen Z is ano ba yung mas mabilis or mas madaling gawin. Oo. Diba? So, it's more on their comfort, kumbaga. Oo. Unlike before na talagang pagdadaanan mo yung ano eh, yung step by step na learnings Mhm. para ma-achieve mo yung isang bagay. Parang they're advocate of work smart than work hard. Yes, exactly, no? Parang Oo. Sa workplace pa, paano ba yan? yun, sa trabaho kasi, I have experience no, na yung mga sasabihin na natin Gen Z, no, is more of talagang step by step sasabihin mo kung anong gagawin. No, unlike yung mga veterano na kumbaga, sabihin na natin yung mga well experienced, no, may experience na or yung napagdaanan nila yung mga bagay na yung pinaghirapan mo talaga. Mas alam na nila yung gagawin eh. Kumbaga, pag sinabi mo, ito yung gawin, alam na nila without even explaining everything, no? So in your experience, talagang you really have to explain it well to the Gen Z. Yes, which is, I understand naman kasi we need to adjust eh. Diba? Hindi lang, kaya nga minsan may mga tao ko na kapanahon ko, meaning millennials din, they don't understand kung ano yung, paano nila i-approach or i-handle yung isang empleyado nila. Lagi ko sinasabi na we need to adjust also, no? Hindi lang kasi pagka hindi ka nag-adjust, parang may gap kayo eh. So magkakaroon ng arguments, ng conflict, misunderstanding. Yes. And we are trying to avoid that, Yes. not only in the workplace but in also other aspects of our life. Yung nabanggit ni Brother Joey kanina na kailangan ma-explain. Coach Arman, meron tayong mga nababasa, ang Gen Z daw. Ito daw yung generation na hindi na daw kailangan ng alam mo yung pag bumili ka ng gadget, ng TV, hindi na daw tumitingin yan sa sa manual ba yun? Tama ba? Ano masasabi mo doon? Na sila daw anong ginagawa nila instead of using manual? Sa kanila kasi, based sa experience ko rin, kinakapa nila. And explore. Explore. The term. Kumbaga, pag natanggal, ito, hindi na kailangan ng manual. Palagay mo doon sa pag-explore nila, parang sila ay hindi, parang ang tawag dito, they are more, mas malakas yung loob nila na mag-explore kaysa sa ating mga millennials, no? Ano pong masasabi niyo pa po doon? Unang-una kasi, pinanganak sila na nandyan na yun. Natututo sila through learning by doing. Pag kinapa nila, mali ito, hindi nagagawin nila. Para experimental and experiential ang ginagawa nila. And I think available na rin kasi, like for example, if hindi mo alam yung gawin yung isang bagay, mag-YouTube ka lang. Andun na. Andun na eh. So, ba't mo pa babasahin? Mas mabilis pagka pinanood mo. Correct. Ang nakikita kong values din doon po sa Sir Joey, yung patience. Wala. Kung sakaling may patience mo sila, maikli lang. Ayaw nila magbasa. Gusto nila yung pinanonood. More on visual ang mga Gen Z. Kailangan mabilis. Gusto nila mabilisan. Fast-paced. Shortcut. Actually, yun yung naman din namang nabanggit mo, Ang sabi daw kasi, we've been talking about the good things about the Gen Z people. And of course, that's right, no? Napakadaming, ang sabi nga, mga Gen Z daw, they are really skilled, no? Because of these things that are happening, that are available to them, in the internet, in every device that they have that has access to the internet as well, no? So virtually, alam nyo, ang mga Gen Z daw, they are more talented, no? Sabing gano'n. At least sinasabi ng literature ngayon. Pero I'm very interested dun sa sinabi ni Coach kanina, yung tinatawag natin, there is lack of patience. At least maybe with some, but with others, meron. Pero ako personally, yan din ang naobserbahan ko sa mga Gen Z, nating mga kasama sa trabaho. And what can you say about that in the business industry, Brother Joey? What do you mean, yung totoo ba na wala silang mababa ang patience nila? Yes, so that's why sabi ko nga kanina, we need to adjust eh. Kasi yung panahon namin, nung nag-start kami sa trabaho, talagang, for example na lang, yung boss mo is very strict.
So pag napagalitan kami before, parang wala lang, normal lang. Kasi we're used to it eh. You accept it as it is. Yes, It is more of a formative or corrective measure para next time yung trabaho. Ngayon, bakit ba, paano ba pag pinagalitan si ngayon, pagka napagsabihan mo sila, right after, magre-resign. Actually, that's what I'm waiting. So, yung sabi ni Sir, yung patience, no? Wala. Patience, And yung mindset nila is, kung ayaw sa akin, I will find another place to stay. Parang, hindi sila natatakot. Unlike before na talagang we treasure kung ano yung meron tayo ngayon, talagang siseryosohin natin. Pero ngayon kasi very, madali. Sensitive, madali ang lahat. And parang hindi sila masyadong familiar dun sa idea ng security of tenure in terms of pagka tinanggal mo ako dito, I'm just going to find a job somewhere else. No? So yun yung ganun. What about you, Coach? Ano napupunan mo? Ano masasabi mo patungkol dun sa ganong behavior ng ating mga Gen Z sa panahon niya? Para sa akin, medyo may epekto yung sa trabaho kasi kahit ang trabaho natin, kailangan natin ng patience. Kaya ang medyo negative side mo kapag napagsasabihan tayo, which is normal naman sa isang trabaho, pag nagpagsasabihan tayo, laging lumilipat, parang palipat nag-hop from one work to another. Mangyayari is yung security of tenure. Apektado kasi napagsabihan ka dito, aalis ka. Lipat na naman, mapagsasabihan ka na naman. So, and for some companies kasi tinitignan yan eh. How long ka nag-stay doon sa isang company. Pag patalon-talon ka, like for example, you're staying just a month or two, questionable yun eh. Bakit ka nag-resign? What is the reason why you're transferring to another? So, medyo questionable yung work ethics mo doon. Kasi paano ka nagtatrabaho? Paano ka ba? Ba't lagi kang lumilipat? Ano ba talaga yung gusto mong gawin? Exactly. Parang gano'n. And from a vantage point ng ng management, bakit sa palagay mo ito ay negative pagdating or hindi magandang tingnan when it comes to your curriculum vitae? Yung loyalty. Loyalty to because of course, yung company, mag-i-invest yan sa iyo. Yung knowledge, yung training, di ba? Tuturuan ka eh. You have the training para alam mo yung kung ano yung gagawin mo sa trabaho. Correct. So, doon pa lang, medyo may negative impact na rin, no? Not only for that person but to the company as well. I see. Yes. So that's one thing. And thank you, Brother Joey. Narinig ko na yung idea or concept ng sabi daw. Yung mga kasama nating mga Gen Z ay entitled daw. Sabing ganon, no? Ngayon, palagay ko that is supported by what both of you have said, na kung patience, and also yung tinatawag nating, yung pag nasabihan lang, medyo sensitive eh, parang gano'n. Pero the good thing about them, kahit na sila entitled, is they have more skills, no? Kasi nga, yung training na sa atin, makukuha natin through formal schooling. Ngayon, sabi nga ni Elon Musk kung may YouTube nung panahon ko marami na akong nagawa kung ano ba pag-ayos nga na ng electric fan, parang gano'n. And siguro, ang point lang is na ilagay natin or we put them in a lens na kung saan parang naging negative yung term na entitled. Although, I would really agree kasi nakatrabaho ko rin yung ibang mga Ako, I have personal experience sa mga entitled na ganyan, na napagsabihan mo lang is nagre-react na agad. Mental health daw ba? No. Meaning parang, halimbawa, napagsabihan mo, you mentioned yung mga mistakes sa trabaho, and rather than accepting and improve, parang nagbibigay pa sa mga excuses. Exactly. So sasabihin nila bakit ito yung nangyari, no? Rather than accepting, kasi na-point out mo na ito yung mali eh. Pero things that they can improve on. Yes, but rather than accepting na, okay sir, we will improve next time. Thank you for your feedback. Ganyan.
nagsasabi sila ng mga excuses. Exactly. So kumbaga parang they are already a cup or a glass it's already filled. It cannot accept any corrections anymore. Ma-rationalize yung ginawa nila. Yung parang yung commission ng ma-justify. And those kind of person is parang limit na sila eh. Wala na silang self-improvement or hindi na sila matututo kasi they only believe dun sa kung anong pinaniniwalaan nila. Whatever their conviction is. Like for example, in our business, sa industry namin, as much as possible, we really train our people. So, makikita mo yun if willing siyang matuto or hindi. So, kung willing siyang matuto, mag-accept siya ng mga new knowledge and learnings dun sa trabaho. Pero kung sarado na siya doon and ayaw niya na talaga matuto, then wala medyo mahihirapan tayo makipag-deal sa mga ganon. I think, kagaya ng basing from sa sinabi ni Brother Joey, the Gen Z, yung kanilang immense talent pagdating sa kung ano nalalaman nila, I think that's an asset. No? And I think that's something that's going to contribute to the workforce. No? Ang maganda lang is ma-direct natin dun sa tama. No? Palagay mo, Coach, ano sa palagay mo ang parang pinakamainam na maipapayo natin sa ating mga Gen Z na nagkakaroon ng tinatawag natin para hindi naman sila masabihan na self-entitled. Kasi these people, they believe na eto ko, kung pagka ito ko, and wala namang masama doon kasi wala namang masama doon. Yung generation nila Exactly. But here's the problem. You're living in a society. Your reputation matters. Kasi naman, sabihin natin, pagka nag-a-apply ka, di ba? What you did matters. Diba? Parang gano'n. Right? Kaya nga, ang palagi ko sinasabi sa mga estudyante, kung gusto mong sundin, that's relative eh. Yung sinasabi na, kung ako to. Now, the thing is that if what you are is good, no, and something that contributes to yourself, your self-development, and does not harm other people, that's okay. Kaso nga lang, ang problema, pag halimbawa sabihin natin ganito, hindi, yung sinasabi nga ni Brother Joey, hindi nakikinig. Meron pang side comment yan pagka, yes. That is not being open-minded. At hindi yun, ika nga, ang sabi natin, I think sinasabihan mo sila kasi nga for their improvement, because their improvement as an employee will definitely contribute to the development, improvement, and achieving the end goals of the company. Tama ba? Exactly. Pero let's face it, yung reality na may generation gap talaga. Kasi remember nung nag-aaral pa tayo and yung mga nakakatanda sa atin, nagsasabi sila sa atin, for example na lang, may kasama kang girlfriend mo na, kunyari, bata ka pa, may girlfriend ka na. Iba na yung thinking nila doon eh. Iba na yung thinking nila. Same way, ngayong time natin, tapos may nakikita tayong mga bata. Tayo na yung nag-iisip. Tayo naman yung nag-iisip ng gano'n. So, and during that time, ng time natin, ng kabataan natin, hindi natin sila maintindihan. Correct. So, I think ganun din, the same way, no? Yung mga nakikita natin ngayon sa kabataan, maybe they are thinking also na, hindi nyo kasi kami naiintindihan eh. So, parang tayo, di ba? Yeah. Parang ganun. Correct. Coach Arman, base doon sa sinabi ni Brother Joey na napakaganda naman talaga. Ano sa palagay mo ang parang remedyo natin para itong tinatawag nating Gen Z ay hindi na magkaroon ng generational gap? Ano sa palagay mo? Sa being na nasa academe, ang naiisip kong pwedeng may contribute sa academe na side is yung valuing. Kasi nakikita ko kulang na sa pagpapahalaga. Kasi pagsasabihan, akala nila parang nalilit sila. So kailangan mabigyan ng emphasis sa academe. Na pag napagsabihan kayo, hindi sabihin na mali yung ginawa mo. Hindi pwedeng may itama. Saka aminin natin, wala naman perfecto. Correct, yes. Kahit anong bagay, there's always a big room for improvement. O kung sakaling pagsasabihin tayo, kung part ito ng work, aminin natin. Kasi hindi lang naman ikaw apektado eh. Lahat yan, as an institution, di ba? Binibigyan ka ng training na ganyan na pagsasabihin. Kasi nga, may nakitang mga lapses na kailangan nating improve. Siguro kailangan mapaliwanag sa part ng academies
pahalagahan natin sinasabi. Hindi lang yung makinig tayo sa iba't ibang opinions. Kasi matututo tayo sa ibang tao. Hindi lang self-centered na ito yung pinaniniwala. Hindi ganun. Kasi nasa institusyon ka eh. Pag nasa institusyon ka, na isang company ka, part ka ng company, anong gawin mo, makaka-apekto sa company. Tama yun. Sa business side naman siguro, no, kailangan gamitin mo sila kung saan sila yung strength nila. Yes, kasi hindi naman lahat ng tao is capable in doing yung specific task na yan. So, maaaring hindi siya magaling dito, pero magaling siya rito. And most of the time, yung mga ganong Gen Z, sabihin natin yun nasa generation nila, is ganon. No? Hindi sila nagpo-produce ng magandang result because hindi sila dun magaling eh. So rather than i-terminate mo, i-dismiss mo, which is okay naman siya eh. As employee, okay naman. Talagang hindi niya lang kaya gawin to. Correct. Pero magaling siya dito sa isang trabaho na to. Parang kailangan gamitin mo kung saan siya magaling or yung strength niya. Alright. So, you have to tinatawag, itap mo yung talent niya. Yes. No? And doon papasok yung adjustment natin, no? Oo, na kailangan ng mga managers. No? Yes. Managers, the admin, na instead na parang, kasi ang problema kasi, no offense po, doon sa mga medyo mas elder na pag halimbawang irahet pilibustero ka, ibig sabihin ikaw ay ang tawag dito, subversive, rebelde ka, tanggalin. Parang gano'n. Pero tayong mga millennials, what we do is, why not talk to them first, no? Know where they're coming from. Exactly. And then after that, you make a transactional deal na, okay, ganito yung strength mo, baka po pwede ka sa ganito. And then we're going to ask them, okay ba sa kanila? How do they feel? Because, anong tawag dito? One of the characteristics of the Gen Z is that they're quite sensitive. Bakit sila sensitive? Because they're aware. No? Because the social media is already there. Yes. No? And the thing is that the social media is there. They're more aware of the concerns and the issues. Yun nga lang, yung tinatawag nating pag-filter on how to process the information. Doon papasok yung role natin na kailangan natin silang gabayan. No? Which brings me to one thing na eto, napakaganda na ginagawa to ni Coach Arman. No? Kasi si Coach Arman ay siya ang isa sa mga nagagabay doon sa isa sa kanyang mga pamangkin. Coach, minsan naririnig ka namin, ang ginagawa mo is you do a dialogue with your niece, no? Tapos ang ginagawa mo is you talk about the situation and then he has this particular question. Ano sa palagay mo? Naririnig ko siya. Coach, sa palagay mo, bakit mo ginagawa paano makakatulong yung ginagawa mong processing kay Arlene? And sobrang napakaganda kasi I'm really listening. Sabi ko, napakaganda, no? Ito yung information and then he's the one who's going to ask, bakit? Bakit sa palagay mo tama ba to? Palagay mo mali ba to? Pina-process niya mismo eh. Bakit, Coach? Kasi kailangan maparealize sa kanila ano yung importansya ng ginagawa at bakit. At saka kailangan ilagay mo lang siya dun sa sapatos ng isang tao gusto mong maranasan. That's empathy. Empathy. Maranasan at saka pag maranasan para mas maintindihan mo anong pakiramdam ng isang tao nasa ganitong sitwasyon. Correct. Actually, may tawag dyan eh. Ang tawag dyan is coaching. Coaching. You always ask question. For example, may sinabi yung kausap mo. You always ask question, continuous question, hanggang sa masagot niya na yung sarili niyang tanong. So, ang tawag doon ng process na yun is coaching. Coaching. So, saktong-sakto kay coach. Exactly. And I think, coach talaga. Ang tawag dito. Kaya nga, ang feeling ko nga, kayo, both of you who are actually in the management, definitely you apply this particular strategies to the people that you handle, to the people that you guide. And ang learning ko lang dito, ang thinking ko lang doon sa ginagawa ni Coach at sa ginagawa mo is you are asking them prompt questions na kung saan you are letting them to think, ponder, and decide for themselves. Kasi alam naman natin we cannot decide for them. No? Yes. It's not just about work, but also in the personal lives of our Generation Z. No? Na sa aking palagay ay
mas tama. Kasi ito yung generation na ayoko ng sinasabihan ako. Ayoko nang dinidiktahan ako. Have you heard that sa mga Ngayon, yung ginagawa ninyo, no, is you are making them think for themselves. Kasi in reality, yan naman talaga ang goal yan ang role natin, no? As millennials here, we are just merely guides. We do not direct them. Sabi nga, coaching, di ba? Yes. No? And then, maybe we're just there to, na pagka halimbawa kailangan nila ng parang guidance, may matatanong sila. No? Exactly. And that is where we're going to pull up from the wisdom that we have acquired in our own experience through the years. Yeah. Yes, exactly, tama 'yon, no? And one way also to help yung isang tao by doing that, yung ginagawa ni Coach is mas nasasanay siyang mag-decide para sa sarili niya. Kasi bago niya gawin yung isang bagay, iniisip niya muna parang magtatanong na rin siya sa sarili niya. Correct. Pag ito yung ginawa ko, ano mangyayari? Pagka ganito naman yung ginawa ko, ano kaya mangyayari? May tawag dyan, pros and cons before making a decision. Yes. Ayun. So, At saka Gen Z pa lang yan, ha? Gen Paano Z pa pa. yung Gen Alpha? Well, you know what? We've been highly waiting for that, highly anticipating that. Sabi ko nga Coach, Brother Joey, nasa 28 years pa ako sa pagtuturo. Sabi ko, baka nga hindi nga lang Generation Alpha ang di ba? Umaabutan na. Marami pang klaseng generation. Marami pa. And the thing is that I think just to conclude my thoughts on this one, yung sinasabi mo nga tsaka ni Coach na adjustment. Yes. Ang adjustment ay palaging naandun talaga sa mas mature. No, doon sa mas nakakatanda. Yes. Kasi we supposedly we know better, no? Yes. Oo. Pero let's try to accept the fact na hindi naman talaga lahat ng advance in age ay merong enough wisdom. Ito yung sinasabi nga ni Papa dati na ayan si Mang ganito, parang tumanda na walang tinandaan. Parang gano'n. Naririnig ko palagi. So tayo, yung wisdom natin, we lend it to them, no? We share it with them, especially if they're asking for that. And basically, that is what we can do for them. We share with them if ever they need our opinion, they need our wisdom, but we cannot push it or shove it down their throat. Kasi ayaw nga nila ng ganun . And I think yung pagiging independent is good. Pero ang appeal lang natin sa ating mga Gen Z is yung tipong magkaroon din sila ng parang attitude or behavior that they can accept yung mga tinatawag nating lessons from the past. Maybe it may not be totally relevant to theirs because it's totally different. Pero somehow, some bits of information, bits of wisdom can still be applicable even in their time. Si Coach Arman, ano po ang maiiwan mong mensahe para sa ating mga Gen Z? Yung para sa yung mensahe ko sa mga lalays ko kasi most of the time nasa academe. Tayo Yung mga naging estudyante natin is siguro kahit pa paano makinig tayo dun sa mga older generations. Yes. Meron tayong matututunan. Yes. Maging bukas lang ang isip natin, huwag sarado. At saka siyempre yung mga older generations mag-adjust din naman tayo. Yes, exactly. Hindi lang naman sila. Pati tayo kasi kung magiging open tayo, marami tayong matututunan sa bawat isa. Yes. Exactly. Learning from another. Thank you, Coach Arman. What about you, Brother Joey, from the perspective of business industry? Well, from the very start, lagi ko sinasabi, yung adjustment talaga. Not only on our side, but to the Gen Z. Kasi, di ba, before, yung mga parents natin, pinagsasabihan tayo, kung ano yung dapat natin gawin. Because they already experience yung mga ganong bagay. Correct. So, same thing sa time natin ngayon, sabi mo nga, what we can share sa kanila, kung ano yung possible na mangyari if ganito yung mga ginawa nila. We give advice, kumbaga. So, and in the other way naman, tayo, we need to understand also saan sila nanggagaling. Kasi as mentioned nga ni Coach, yung values, yung pagpapahalaga. Ano ba yung importante sa kanila? And yun yung yung naranasan nila during their period, kumbaga. So, we need to understand also yung mga ganong bagay. Okay.
So yan mga kabibo, napakaganda ng ating kwentuhan sa episode na ito. Naway marami kayong natutunan at naway ma-apply nyo ito sa inyong mga sariling buhay. At kung hindi ka pa nakakapag-like and subscribe dito sa ating Bibo channel or Bibo podcast, please click like and subscribe for more videos like this. Muli, maraming salamat at mag-iingat kayo palagi. Paalam!